Narito ang mga ulo ng mga balita sa oras na ito. Kasunod ng pagtawid ng Tropical Depression Mirasol sa Luzon, pinaigting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang utos sa paghahanda sa hagupit ng bagyo. Alok ng United Kingdom na Visiting Forces Agreement patunay ng pagsuporta sa Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Quezon City pinangunahan ang paglulunsad ng International Forum tungkol sa Healthy Food Policies. Ako si William Thiro para sa PNA Headlines. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang paghahanda para sa hagupit ng Tropical Depression Mirasol sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bahagi ng direktiba ng Pangulo ang pag-preposition ng relief goods para matiyak ang mabilis na aksyon ng gobyerno sa oras ng sakuna. Nakapagtabi ang Department of Social Welfare and Development or DSWD ng mahigit 2.5 million na family food packs, mahigit 100,000 na ready-to-eat food packs at iba pang gamit tulad ng tolda, kumot at hygiene kits para sa mga evacuees. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga apektadong local government units. Nakataas naman ang Blue Alert sa Operations Center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. Kasama sa pagmomonitor sa bagyo ang mga tauhan mula sa Office of Civil Defense or OCD, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Nananawagan sila sa publiko na mag-ingat at makinig sa abiso ng mga otoridad. Patuloy naman ang paglalabas ng OCD ng mga babala sa social media, radyo, telebisyon at iba pang platform. Samantala, iniutos ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga pulis sa Southern Luzon na mag-ingat sa malakas na ulan, pagbaha at landslides na maidudulot ng bagyo. Tiniyak niyang handa ang PNP na tumulong mula sa preemptive evacuation hanggang search and rescue. Kasalukuyang tumatawid ang bagyong Mirasol sa Northern Luzon kung saan nakataas ang Signal Number 1. Ikinatuwa ng gobyerno ng Pilipinas ang intensyon ng United Kingdom na pumirma ng Visiting Forces Agreement or VFA sa bansa. Sinabi ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasunod ng pagbisita ni Lord Vernon Coker, Minister of State for Defense in the House of Lords sa Camp Aguinaldo noong Martes. Dala ni Lord Coker ang sulat ni Secretary of State for Defense John Healey kung saan sinabi ang alok ng UK na pumirma ng Status of Visiting Forces Agreement or SOFVA kasama ang Pilipinas. Bukod sa VFA, plano ng UK na sumali sa mga joint military exercises sa bansa. Ayon kay Teodoro, patunay ito ng pagsuporta ng UK bilang sa pandaigdigang batas tulad ng UNCLOS, kundi sa arbitral ruling na nagpapatunay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hinihintay na lang na magbigay ng pahintulot si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng negosyasyon. Ang SOFVA ang nagtatakda ng mga panuntunan sa pagpasok ng mga banyagang sundalo sa Pilipinas para mag-training, magsagawa ng exercise at iba pang aktibidad. Meron ng VFA ang Pilipinas at Estados Unidos habang may kapareho itong kasunduan sa bansang Australia at Japan. Pinangunahan ngayong linggo ng Quezon City ang isang international forum na nagsusulong ng mas malusog at sustainable na food system sa Pilipinas. Tatakbo ang nasabing forum mula Martes hanggang Huwebes na parte ng Partnership for Healthy Cities, isang global network ng 74 na syudad na tulong-tulong upang maiwasan ang mga non-communicable diseases or NCDs tulad ng sakit sa puso, diabetes at
cancer. Kasama ng Quezon City ang mga kinatawan mula sa Aman, Bandung, Colombo, Jakarta, Muscat na nagbabahagi ng mga paraan sa food procurement standards, calorie labeling at enforcement systems. Magbibigay kaalaman din sa forum ang grupo mula sa World Health Organization at Vital Strategies, isa sa nangungunang public health organization sa mundo. Sa isang pahayag, sinabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na patuloy sila sa pagpapalawak ng mas malusog na paraan upang protektahan ang kalusugan ng publiko. Ang Quezon City lang ang lugar sa bansa na miyembro ng Partnership for Healthy Cities simula noong taon 2017. At sa balitang pangkalakalan, umabot sa 400 na tour guides mula Luzon, Visayas at Mindanao ang nagtipon sa First Philippine Tour Guide Summit na inilunsad ng Department of Tourism sa Cebu City ngayong araw. May temang Love Our Islands, Love Our Stories, layunin ng event na makabuo ng isang national platform para sa mga tour guides, industry stakeholders at policy makers. Gagamitin ang nasabing platform upang magkaroon ng ugnayan at pag-uusap tungkol sa future ng tour guiding sa bansa. Bukod dito, misyon din ng summit na palakasin ang sektor ng turismo sa pamamagitan ng pagpapaunlad at kakayahan, kaalaman at resources ng mga tour guides upang makapagbigay sila ng dekalidad na serbisyo. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, mahalaga ang papel ng mga tour guides sa pagkukulma sa industriya ng turismo sa Pilipinas. Noong August 31, 2025, nasa kabuuang 4,598 regional at community tour guides ang accredited ng DOT, kung saan pinakamarami ay mula sa Central Visayas. Samantala, humihingi ng tulong ang mga opisyal mula sa Ilocos Norte sa Department of Transportation tungkol sa planong airport project sa Pagudpud. Sa pamamagitan ng Provincial Resolution 042-2025, nag-request ang mga ito sa DOTR na magsagawa ng feasibility study sa proyekto. Sa isang interview, sinabi ni Provincial Board Member Marlon Ferdinand Sales na ang pagpapatayo ng isang airport sa Pagudpud ay makakahikayat ng mga local at foreign investments dahil kilala ang lugar sa mayamang tanawin. Si Sales ang nag-sponsor sa nasabing resolusyon sa Provincial Board Session Hall noong Lunes. Ayon naman kay Engineer Raul Glorioso ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP, kailangan muna ang technical study at screening sa lugar na planong pagtayuan ng proyekto. Matapos nito, saka pa lang magkakaroon ng feasibility studies na maaaring tumagal ng 1 taon o mahigit pa. Ang nasabing paliparan ay planong itayo sa Barangay Tarag o sa Kaparispisan. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Handa na ba ang mga regalo at pang-aginaldo? 79 na araw na lang, Pasko na! At ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.